Sa isang tahimik na bahagi ng lungsod, nakatayo ang napakalawak na mansyon ng pamilyang Vergara. Puting mga pader, malalawak na bintana, magarang fountain sa gitna ng hardin, at mga ilaw na kumikislap tuwing gabi. Ngunit sa likod ng marangyang anyo, may mga lihim na hindi nakikita ng sinuman. Ang pangunahing tauhan natin ay si Adrian Vergara, isang bilyonaryong kilala sa industriya ng konstruksyon at real estate. Matangkad, disente ang tindig, tahimik kumilos, at hindi sanay sa spotlight. Ngunit higit sa lahat, kilala siya sa mabuting puso. Sa kabila ng kayamanan, isa siyang lalaking naniniwala na mas mahalaga ang kabutihan ng loob kaysa anumang titulo. Kasama rin dito si Lourdes, ang matagal ng mayordoma ng mansyon. 20 taon na siyang naninilbihan sa ilalim ng pamilyang Vergara, ngunit nang pumanaw ang mga magulang ni Adrian at siya ang humawak ng lahat, unti-unting nagbago ang ugali ni Lourdes. Lumaki ang ulo, naging istrikta, minamaliit ang mga staff, at madalas nagsasalita ng masakit, lalo na sa mga bagong empleyado. At narito si Mila, ang dalagang housekeeper na baguhan pa lamang. Maamo ang mukha, magalang at masipag, ngunit laging napupuruhan ng paninigaw ni Lourdes. Dahil pinakamahinang loob sa mansyon, siya ang unang pinagbubuntungan. At isang araw, nagising si Adrian na hindi niya mapalampas ang mga bulong ng mga katiwalian, pagmamalabis, at pang-aapi na nagaganap mismo sa loob ng sarili niyang tahanan. Doon nagsimula ang plano. Nagpasya siyang magbalakayo bilang hardinero para makita ang totoo, ang hindi nakikita ng kanyang kayamanan, hindi naririnig ng kanyang titulo, at hindi nasasabi ng kanyang katawan ng tauhan. At doon nagsimulang magbukas ang kwento. Ngunit bago natin ituloy ang buong kwento, kung ikaw ay mahilig sa mga istoryang puno ng aral, drama, at nakakabagbag damdaming pangyayari, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at i-share ito. Hinahandog namin ang mga kwentong tunay na sumasalamin sa buhay at puso. Ngayon, balikan na natin ang kwento ni Adrian, ang bilyonaryong nagbalakayo para makita ang katotohanan. Nagsimula ang araw nang marahan siyang pumasok sa mansyon, dala ang lumang sombrerong yari sa yantok, kupas na t-shirt, at maong na tila ilang taon nang hindi napapalitan. Tila isang ordinaryong trabahador na walang kahit sinong mag-aakala na nasa likod noon ay isang lalaking may kapangyarihan at kayamanang hindi masukat. Naglakad siya papasok sa hardin, bitbit ang isang supot ng gardening tools. Tahimik lang siya, mabagal ang lakad at halos hindi nakatingin sa mga dumadaan. At doon niya unang nasalubong si Lourdes. Nakakunot ang noo nito, nakaakimbo at parang laging naghahanap ng mali. Tiningnan siya mula ulo hanggang paa, halatang may pagdududa at pangmamata. "Sino ka?" Tanong ni Lourdes na parang may hawak na pamalo sa boses. Nagpakilala siya ng mahinahon. "Ako po si Adrian Este, Adrian ang pangalan ko. Ako po yung bagong hardinero. Pinadala raw po ako ng agency." Nataas ang kilay ni Lourdes. "Pinadalhan ko nga kayo, pero hindi ko inasahang ganito ka, sabihin na natin, mabagal ang dating." "CJ, simulang mo na. Huwag kang tatanga-tanga dito." Umiti lang si Adrian kahit masakit ang tono nito. Alam niyang ito ang unang pagsubok, ang makita ang ugali ng mayordoma sa isang taong akala niya ay walang kapangyarihan. Habang nagpapakababa siya at nagsisimula sa pagputol ng mga damo, hindi niya maiwasang mapansin kung paanong idinadump ni Lourdes ang utos kay Mila. Para bang wala itong awa. Isang maling kilos lang ay sermon agad, kasabay ng malalakas na salita at pagmumura. "Mila, ano ba yung pagpunas mo? Hindi ba sinasabi ko lagi? Pakanan. Pakanan ang punas. Hindi pa kaliwa. Ilang beses ko bang ulitin?" Napapikit na lang si Mila, nangingilid ang luha habang pilit ngumiti ng mahapdi. "Opo, Ma'am Lourdes, pasensya na po." Hindi nakatiis si Adrian. Lumapit siya ng bahagya para tanungin si Mila, "Miss, ayos ka lang ba?" Medyo napasigaw si Ma'am. Hindi pa niya natatapos ang sasabihin nang biglang sumingit si Lourdes. "Hoy! Hardinero! Sino bang nagbigay sa'yo ng karapatang makialam sa trabaho namin sa loob? Gawin mo ang trabaho mo. Baka nakakalimutan mong sweldo mo dito ay hindi dahil sa pakikialam mo." Huminga ng malalim si Adrian. Hindi niya alam kung paano nakakaya ni Mila ang ganitong trato araw-araw. Ngunit kailangan niyang magpakatatag. Hindi pa ito ang tamang oras para ibulgar ang katotohanan niya.
Lumipas ang ilang araw at napatunayan niya pang may iba pang hindi magandang gawain si Lourdes. Nakita niyang may ilang grocery delivery na hindi nararating sa kusina. Pagkatapos ng araw, isang mamahaling kahon ang dinadala ni Lourdes papalabas, nakabalot sa malaking bag. Sinundan niya ito mula malayo at nakita niyang ipinapasok ni Lourdes ang mga groceries at mamahaling ingredients sa kotse ng kapatid nito. Doon dahan-dahang pumasok sa isip ni Adrian na hindi lang pang-aabuso ang nangyayari, kundi pati pagnanakaw. Ngunit ang hindi niya inasahan ay ang isa pang eksena. Habang nagdidilig si Adrian ng mga halaman, nakita niyang napaupo si Mila sa tabi, pilit pinipigilan ang hikbi. Lumapit siyang marahan. "Miss Mila, okay ka lang? May masakit ba?" Tumingala si Mila, mabilis na pinunasan ang luha. "Pasensya na po. Hindi po dapat ako umiiyak habang may trabaho." "Bakit ka umiiyak?" Tanong ni Adrian, hindi malaman kung magagalit ba siya o maaawa. "Hindi na po ako makakauwi sa probinsya. Hindi pa po ako nababayaran ng tama. 2 buwan na pong kulang ang sahod ko, pero sabi ni Ma'am Lourdes, bawas daw dahil may mga mali raw po akong gawain." Napasinghap si Adrian. Lalong sumikip ang dibdib niya. Hindi na ito simpleng pagiging masungit. Ito na ay panggigipit. Naramdaman niyang kumulo ang dugo niya, hindi bilang hardinero, kundi bilang tunay na amo. Ngunit pinigil niya ang sarili. Kailangan niyang ilatag ang katotohanan sa tamang paraan. Kailangan niyang makita ang buong larawan. At doon nagpasya si Adrian, hindi niya hahayaang lumipas ang araw na hindi nalalantad ang todong katotohanan. Ngunit dito muna tayo magtatapos. Tumayo si Adrian mula sa pagkakadilig at marahan niyang tiningnan si Mila. Hindi siya nagsalita agad, pero kita sa mga mata niya ang pag-aalala, ang galit na pilit niyang kinokontrol. Hindi niya kayang basta na lang magbulalas dahil kailangan niya pa ring manatiling pihardinero sa paningin ni Lourdes. Ngunit sa oras na iyon, isang bagay ang malinaw, hindi na niya hahayaang masaktan pa ang isa pang inosenteng tao sa loob ng sarili niyang tahanan. "Mila," mahina ang boses niya pero puno ng katapatan. "Kung may kulang sa sahod mo, dapat mong makuha iyon. Hindi pwedeng ganito na lang. May batas naman." Napayuko si Mila. "Nga po, pero paano ko po lalabanan si Ma'am Lourdes? Kapag nagsumbong ako, mas lalo niya lang po akong pag-initan." "Hindi mo kailangan matakot," sagot niya habang ibinabalik ang hose sa gilid. "Hindi sila dapat nang aabuso ng kapwa nila. May mga amo naman na nagpapahalaga sa tao." Huminga ng malalim si Mila at bahagyang umiti, ngunit mailungkot pa rin. Sana po lahat ng amo ganun. Sa sandaling iyon, tumalikod si Adrian. Hindi niya matiis ang kirot na nararamdaman. Nakita niya ang sarili sa mga salita ni Mila. Siya, bilang may-ari ng mansyon at negosyo, ngunit ipinagpapalagay ng sariling empleyado na ang mga amo ay hindi marunong magmahal o magmalasakit. Parang pinukpok ang konsensya niya. Parang sinampal siya ng katotohanan na ang kapangyarihan niya ay natatabunan ng hindi tamang pamamalakad ng tao niyang pinagkatiwalaan. Kinabukasan, maaga siyang nagpunta sa hardin. Pero pagdating niya roon, nakita niyang gulo-gulo ang paligid. May mga nabuwal na paso, basag na paso at nagkalat ang lupa. Narinig niyang nagsisisigaw si Lourdes. "Ano bang klaseng hardinero ka? Hindi ka ba marunong maglinis? Ang sabi ko kahapon, ayusin mo lahat ito. Pero anong ginawa mo? Mas lalo mong sinira." Napakunot ang noo ni Adrian. Hindi niya ginawa ang mga iyon. Alam niyang maayos niya ang pag-aalaga kahapon. Habang nagsalita pa si Lourdes, napansin niya ang bahagyang pagngisi nito, na parang sinadya ang gulo para may maisisi sa kanya. "Ma'am, hindi po ako ang gumawa niyan. Maayos ko pong natapos kahapon," sagot niya ng may paggalang. Hindi siya pinakinggan ni Lourdes. "Huwag mo akong ginagawang tanga. Ilang beses ko ba dapat ipamukha sa'yo na wala kang kwenta? Kahit sahod mo, parang sayang." Nanggigil na ang panga ni Adrian. Ngunit bago pa siya makapagsalita, dumating si Mila, halatang nagmamadali. "Maama ko po ang nakakita. Hindi po si Adrian ang gumawa niyan. May nakita po akong batang sumuot mula sa labas, tapos natumba niya po ang mga paso. Tinawag ko po kayo pero nasa telepono po kayo kahapon." Lalong kumunot ang noo ni Lourdes. Tumingin siya kay Mila ng masama.
So ikaw ang kumakampihan mo ngayon? Yung hardinerong yan? Hindi po sagot ni Mila, nanginginig ang boses. Sinabi ko lang po ang totoo. Napahagalpak si Lourdes sa iritasyon. Puro wala kayong kwenta. Ikaw, Adrian, kung hindi mo kaya ang trabaho mo, aalisin kita rito. At ikaw Mila, mag-ingat ka sa pagsagot-sagot. Baka pati sa'yo mawalan ako ng pasensya. Sa wakas, doon na hindi napigilan ni Adrian ang sarili. Lumapit siya ng isang hakbang. Ma'am, hindi tama ang ginagawa niyo. Hindi po kami mga hayop na basta ninyo na lang sisigawan kahit wala kaming kasalanan. Tahimik ang paligid. Parang huminto ang oras. Si Mila, nakatakip ang bibig sa gulat. Si Lourdes, namula ang mukha sa galit. Ano? May lakas ka ng loob sagutin ako ng ganyan? Sino ka ba ha? Hardinero ka lang. Wala kang karapatang magreklamo dito. At doon niya sinigawan si Adrian ng ubod lakas, sabay tulak sa dibdib niya. Lumagapak siya, pero hindi dahil sa lakas ng tulak, kundi dahil hindi na niya kayang tiisin ang bigat ng sitwasyon. Tumayo siya ng mabagal, umayos ng postura, at marahang tinanggal ang sombrerong yanto. Lalong napakunot ang noo ni Lourdes. Ihoy, ano nang ginagawa mo? Tumingin si Adrian sa kanya, diretso sa mata, hindi na tumataka sa pagkatao niya. Lourdes, sapat na. Nagkatinginan sila ni Mila na halatang hindi maintindihan ang nangyayari. Kasunod noon ay unti-unting lumapit sa mansyon ang isang itim na kotse. Bumukas ang pinto at lumabas ang dalawang security personnel ng kumpanya, mga taong araw-araw niyang kasama bilang bilyonaryo. Nanginginig si Lourdes. Sino yan? Bakit sila nandito? Huminga si Adrian ng malalim. Ako ang sumagot. Ako ang may-ari ng mansyong ito. Ako si Adrian Vergara. Halos manlamig si Lourdes. Parang natanggalan ng lakas ang tuhod. Hindi makapaniwala. Nanlaki ang mata. Napatras. Hindi makapagsalita. Vergara, akala ko. Dinugtungan ni Adrian ng malamig, ngunit hindi sumisigaw. Akala mo hindi ako makakarinig ng ginagawa mo? Akala mo hindi ko malalaman ang pang-aabuso mo? Ang pagnanakaw mo? Ang pagmanipula mo sa sahod ng mga tao ko? Tahimik ang buong hardin, maliban sa mga singhot ni Mila na hindi makapaniwala. Pinagkatiwalaan kita. Binuksan ko sa iyo ang bahay na ito. Pero ganito ang ginawa mo. Nanlumo si Lourdes. Lumuhod sa harap niya, nangingiyak. Sir, patawad, hindi ko po. Hindi mo na kailangang magsinungaling, putol ni Adrian. May ebidensya ako. Nakita ko mismo. At sa sandaling iyon, lumapit ang dalawang security personnel. Lourdes Santos, sinisibak kita at magkakaroon ng investigasyon tungkol sa pagnanakaw at pang-aabuso mo sa mga empleyado. Nang marinig iyon, tuluyan nang napaiyak si Mila, hindi dahil sa saya o galit, kundi dahil sa pag-ahon ng bigat na ilang buwan niyang tiniis. Lumingon si Adrian kay Mila at sinabi ng buong puso. Mila, simula ngayon, hindi ka na mababastos ni Numan dito. Babayaran ko ang lahat ng kulang sa sahod mo pati ang mga buwan na pinagkaitan ka. At kung gusto mo, maaari kitang bigyan ng mas mataas na posisyon. Nagulat si Mila. Hindi niya inaasahan iyon. Pero higit sa lahat, salamat sa katapatan mo. At sa puntong iyon doon tuluyang bumagsak ang lahat ng pagtataksil, lahat ng pang-aabuso, at lahat ng kasinungalingang binuo ni Lourdes. At doon tuluyang nagsimula ang pagbabago sa loob ng mansyon. Naglakad si Adrian papasok ng mansyon, mabigat ang hakbang, ngunit diretso ang tingin. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang linggo, hindi na siya nagtatago. Hindi na siya Adrian na hardinero. Siya na muli ang Adrian Vergara, ang totoong may-ari, ang leader, at ang taong handang itama ang maling sistema sa loob ng sarili niyang tahanan. Sumunod si Mila, nag-aalangan pa rin, hindi sigurado kung dapat ba siyang pumasok. Pero tinawag siya ni Adrian, mahina pero may kumpiyansa. Mila, halika. Hindi mo kailangan matakot. Narito ako. Dahan-dahang pumasok si Mila sa loob, tila ngayon lang nakita ang mansyon mula sa perspektiba ng taong pinapahalagahan siya. Hindi na ito mukhang malamig na lugar, kundi bagong simula. Sa loob, naghihintay na ang ilang tauhan na tinipon ni Adrian.
May ilang kusinera, hardinero, housekeeper, at driver, lahat ay mukhang kabado, parang may malaking bagyong parating. Tumikhim si Adrian bago nagsalita. Alam kong naguguluhan kayo sa mga nangyari. Pero mula ngayon, gusto kong malinaw sa lahat, hindi ko palalampasin ang pang-aabuso sa kahit sino sa inyo. Nagtitinginan ang mga empleyado, halatang may relief pero may pag-aalinlangan pa rin. May mga kinakausap sa akin, may mga reklamo na hindi ko sineryoso noon dahil inakala kong maliit na bagay lang. Ngayon alam ko na hindi ko kayo napakinggan. May ilang yumuko, habang si Mila ay tumayo ng tahimik sa gilid. Huminga si Adrian ng malalim. Simula ngayon, may bago tayong panuntunan. Walang sinuman ang may karapatang mang-abuso o mang-insulto sa kapwa-empleyado. May karapatan kayong magsumbong ng hindi natatakot na matatanggal o mapaparusahan. At lahat ng kulang na sahod, babayaran ko mismo, bukas ng umaga. Nabulabog ang ilan, halatang hindi inaasahan. Ang iba ay nagsimulang maluha sa saya. Isang matandang kusinera ang lumapit. Sir, salamat. Akala po namin wala na talagang pakialam ang may-ari. Pinisin ni Adrian ang balikat nito at mumiti. May pakialam ako. Ako lang ang hindi nakatingin. Simula ngayon, hindi na maulit iyon. Natapos ang pagpupulong ng may bagong pag-asa at sigla. Pero hindi pa doon nagtapos ang lahat. Paglabas ng mga empleyado, naiwan si Mila sa malaking sala. Tahimik siyang nakatayo, hindi sigurado kung dapat na ring umalis. Pero lumapit si Adrian at marahang tinanong siya. Mila, may gusto ka pa bang sabihin? Nagulat si Mila, hindi agad makapagsalita. Pero kinalaunan, naglakas loob siya. Sir, kung hindi kayo nagkunwaring hardinero, hindi niyo po malalaman ang totoong nangyayari. Tumango si Adrian. Tama ka. Kaya salamat sa katapatan mo. Kung hindi dahil sa'yo, baka wala pa akong nalalaman. Baka patuloy akong niloloko ng sarili kong pinagkatiwalaan. Napangiti si Mila, ngunit may isang tanong na gumugulo sa isip niya. Sir, may tanong lang po ako. Ano iyon? Bakit kayo mismo ang nagpanggap? May ibang paraan naman po. Napatingin si Adrian sa malawak na bintana ng mansyon. At doon niya ibinunyag ang totoo, hindi lang tungkol sa mansyon, kundi tungkol sa sarili niya mismo. Kasi, Mila, pag mayaman ka, lahat ng tao ngingitian ka. Pero hindi mo malalaman kung sino ang tapat. Hindi mo malalaman kung sino ang naniniwala sa'yo o ginagamit ka lang. Humigpit ang panga niya. Gusto kong makita ang totoo. Gusto kong maramdaman kung paano talaga ang trato sa mga taong hindi mayaman. At sa nakita ko, mas masakit pala kaysa akala ko. Napatitig si Mila sa kanya. Hindi niya inasahan ang lalim ng sagot. Sir, pero kahit po nagkunwari kayo, naging mabait pa rin kayo. Hindi niyo po kami tinrato ng masama. Yon po ang totoo. Napangiti si Adrian, marahang at totoo. Salamat. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto. Dumating ang kapatid ni Adrian, si Sara Vergara, ang babaeng kasosyo sa negosyo at matagal na niyang katuwang. Maganda, elegante at halatang galing sa meeting. Kuya, narinig ko ang nangyari, totoo ba? Tinanggal mo si Lourdes? Sagot ni Adrian. At ito rin ang bagong assistant ko. Sabay ngiti kay Mila. Nanlaki ang mata ni Mila. Parang gusto niyang tumakbo sa hiya. Ako? Sir, hindi po ako marunong. Wala po akong alam sa mga ganyan. Pero iwiniwak si iyon ni Sara nang umiti rin. Don't worry. Tuturuan ka namin. Iba ang puso mo. At yon ang mas mahalaga. Iba ang tibok ng puso ni Mila sa sandaling iyon, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asa. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Pero ngayon, malinaw, hindi na siya alipin ng takot. Sa dulo ng araw, umupo si Adrian sa terrace, kasama si Mila. Tahimik na pinapanood ang paglubog ng araw sa malawak niyang hardin, ang parehong lugar kung saan siya inalipusta at kung saan siya nagsimulang bumangon. Mila, simula ngayon, iba na ang magiging buhay mo. At simula ngayon, iba na rin ang magiging buhay ko. Nagkatinginan sila. Walang romansa, walang pilit, kundi pag-unawa. Pag-unawang minsan kailangan bumaba ang isang tao para makita ang tunay na halaga ng iba. Ito na ang huling linya ng kwento.
Nagsisimulang lumalim ang gabi at hindi pa rin mapakali si Elena. Paulit-ulit siyang naglalakad sa loob ng mansyon, hawak ang maliit na listahan ng mga trabahong ipapagawa niya kinabukasan. Pero sa totoo lang, hindi iyon ang dahilan ng kanyang pag-aalala. Sa tuwing dumadaan siya sa gilid ng bintana, palihim siyang tumitingin sa hardin, kung saan naroon si Miguel, nakayuko at tila may iniisip na malalim. Hindi niya alam kung bakit ganoon na lamang ang bigat na bumabalot sa kanya. Siguro dahil hindi siya sanay na may taong hindi sumusunod sa kanya. O baka dahil may kakaiba sa lalaki. Hindi tulad ng ibang tauhan. Tahimik. Malumanay. Magalang. Pero may matangpo ng sikreto. Bakit ba ako nag-aaksaya ng oras sa kanya? Bulong ni Elena sa sarili habang mariing isinara ang kurtina. Hardinero lang naman siya. Ngunit kahit pilitin niyang huwag isipin, hindi mawala ang biglaang kirot ng konsensya sa tuwing naaalala niya kung paano niya ito minamaltrato. Akala niya noong una ay magaan lang iyon, pero habang lumilipas ang mga araw, may bumabalik sa kanya, parang boses ng konsyensya na pilit niyang itinataboy. Samantala, sa labas, nagwawali si Miguel ng tuyong dahon kahit halos hating gabi na. Tahimik lang ang paligid, maliban sa mahinang ugong ng mga kuliglig. Mukhang hindi ka natutulog ha, biglang boses mula sa dilim. Napalingon si Miguel. Si Mang Ernesto, ang matandang tagapagbantay ng gate, at tanging taong nakikipag-usap sa kanya ng may respeto. Lumapit si Ernesto bitbit ang termos ng kape. Oh, Miguel. Uminom ka muna. Lamig sa labas. Bahagyang humiti si Miguel at tinanggap iyon. Maraming salamat po, Mang Ernesto. TFA, sambit ng matanda, umiling-iling habang nakaturo sa mansyon. Pasensya ka na sa mayordoma. Hindi talaga maganda ugali nun. Kahit kami matagal ng tauhan dito, hindi marunong gumalang. Tumingin si Miguel sa mansyon, malalim ang iniisip. Hindi na siya nagsalita. Pero ikaw bakit kaya't nagtiis ka pa? Kung ako siguro, matagal nang umalis, tanong ni Ernesto. Mabagal na tumingin si Miguel. May dahilan po. Kailangan ko munang malaman ang totoo tungkol sa lugar na ito at sa mga taong narito. Napakunot ang noo ni Ernesto. Ano bang hinahanap mo talaga? Hindi agad sumagot si Miguel. Sa halip, nagbalik siya sa pagwawalis. Ngunit sa loob ng isip niya, umiikot ang mga paalala, ang mga dokumentong ninakaw, ang financial reports na nilihim ng ilang taon, at ang mga transaksyong nakapangalan kay Elena pero hindi niya alam. May mga taong ginagamit ang pangalan ng mayordoma para pagtakpan ang tunay na anomalya. May mga taong nagtatago sa likod niya. At ang unang kailangan niyang malaman ay kung kasama ba si Elena sa mga taong iyon o isa lamang siyang naaabuso rin ng mga nasa itaas. Kinabukasan, pagbangon ni Elena, agad niyang napansin ang hardin. Malinis. Mas malinis pa sa nakasanayan niya. Halatang pinaghirapan. Pero imbes na matuwa, mas lalo siyang nainis. Ano na naman to? Bakit ang aga niyang gumising, inis niyang bulong habang naglalakad papunta sa labas? Nadatnan niya si Miguel na nagpapalit ng lupa sa isang paso. Tahimik. Nakayuko. Parang ni hindi alintana ang pagdating niya. Hoy! Malamig ang boses ni Elena. Tumingala si Miguel, marahang nag-antay ng susunod niyang sasabihin. Tinanong ba kita na ayusin mo lahat to? Pinag-uutos ko ba na magtrabaho ka ng madaling araw? Umayos lang tayo si Miguel at magalang na sumagot. Hindi naman po, pero... Ako ang mayordoma rito. Ako ang masusunod. Kung gusto kong gawin mo ang trabaho sa oras na sinabi ko, iyon ang susundin mo. Hindi mo kailangang magmalinis o magmarunong alang-alang sa ipapakita mong sipag. Naiintindihan? Tahimik lang si Miguel. Umirap si Elena at tumalikod, ngunit bago pa siya tuluyang makaalis, nagsalita si Miguel ng mahinahon lang ang tono. Madam Elena, hindi ako nagpapakitang gilas. Ginagawa ko lang ang tamang dapat gawin. Napatigil si Elena pero hindi siya lumingon. May kumirot sa puso niya at hindi niya maipaliwanag bakit. Ilang oras ang lumipas, bumuhos ang mas malakas na ulan. Sa sobrang lakas, nagkaroon ng landslide sa likuran ng mansyon at gumuho ang isa sa lumang pader. Isang malaking puno ang tumama at halos madurog ang bahagi ng bakod. Tumakbo ang mga tauhan.
lahat nagpapanik. At sa gitna ng kaguluhan, si Elena ang natangay ng biglaang pagdaloy ng tubig paibaba. Napasigaw siya. Pero bago pa siya tuluyang madala, may malakas na braso ang humawak sa kanya. Si Miguel. Niyakap siya nito at itinakip ang sariling katawan para protektahan siya mula sa bumabagsak na kahoy. Saglit na tumigil ang mundo para kay Elena. Hawak siya ni Miguel, mainit ang braso nito, ramdam niya ang tibok ng puso ng lalaki, at doon niya napagtanto kung gaano siya naging malupit. At gaano siya tinulungan nitong hindi nag-aatubili. Miguel, bakit? Pero hindi niya natapos ang tanong. Dahil sa likod nila ay may tatlong lalaking nagmamadali, may mga hawak na dokumento at mukhang hindi inaasahan ang presensya ni Elena at Miguel. Nagkatinginan sila. At doon nagsimulang bumuo ng hinala si Elena. Miguel, sino ba talaga ang kailangan mong malaman dito? Hindi pa sumasagot si Miguel. Pero ang mata niya, punang katotohanang hindi pa pwedeng ibunyag. Nakahinto ang tatlong lalaki. Kita sa mukha nila ang pagkabigla, halos napatingin kay Elena na ngayon ay nakakapit pa rin kay Miguel. Basa sila ng ulan, nanginginig at humahabol ng hininga. Madam Elena, gulat na sabi ng isa. Hindi po dapat kayo nandito. Hindi kumibo si Elena. Ang mga mata niya ay nakatutok lamang sa mga dokumento na hawak nila. Basang-basa, pero malinaw na may mga nakasulat, expenses, withdrawals, approvals, lahat nakapirma sa pangalan niya. Pumikit siya sandali. Ramdam niya ang unti-unting paggapang ng kaba sa dibdib. Teka, mahina niyang sabi. Bakit ako pumipirma sa mga dokumentong iyan gayong hindi ko naman nakikita ang mga yan? Umiling ang lalaki. Naku! Madam, hindi niyo maiintindihan pero... Hindi pa natatapos ang paliwanag nito nang biglang umusad si Miguel, hawak pa rin si Elena sa braso para masigurong ligtas siya. Huwag kayong gagalaw, malamig na sabi ni Miguel. Natigilan ang tatlo. At sa sandaling iyon, parang ibang tao si Miguel. Hindi na siya ang tahimik at maamong hardinero. Ang tindig niya, matatag. Ang titig, matulis. Ang boses, may kapangyarihan. Para siyang sanay magbigay ng utos. Sanay na sundin. Binitiwan ni Elena ang pagkakahawak sa dibdib ni Miguel, pero nanatiling nakatitig dito, hindi makapaniwala sa biglang pagbabago ng presensya niya. Sino ka, Miguel? Sino ka ba talaga? Halos pabulong niyang tanong. Hindi pa rin tumingin sa kanya si Miguel. Nakatutok pa rin ang tingin nito sa tatlong lalaki. Madam Elena, pakiusap, sabi ni Miguel. Pumasok ka muna sa loob. Hindi ligtas dito. Pero lumingon si Elena, diretso sa mata niya, at marahang umiling. Hindi. Kung may nalalaman ka, may karapatan din akong malaman. Mansyon ng amo ko to hindi ako dapat natatakot dito. Napangiti sandali si Miguel, hindi ng pang-aasar, kundi ng paghanga. May lakas ito. May tapang. Hindi lang siya basta mayordoma. Tumalim ang ulan. Mas lumakas ang kulog. Humigpit ang kapit ni Miguel sa braso ni Elena. Kung ayaw mong pumasok edi dito ka sa tabi ko, sabi niya sa mababa ngunit protektibong tono. Nanlaki ang mata ng tatlong lalaki. Sir, hindi po kami makikipaggulo. Pero kailangan naming umalis. Sir! Napako ang isip ni Elena sa salitang iyon. Sir! Sir! Sino? Pero bago pa siya makapagtanong, tinangka ng tatlong lalaki na tumakbo palayo. Ngunit mabilis si Miguel. Sa bilis na hindi akalain ni Elena, sinunggaban niya ang isa sa kwelyo, sabay hinila pabalik. Ang dalawa namang lalaki ay napaatras at nadulas sa putik. Wala ni isa sa kanila ang naglakas loob na lumaban. At doon nagsimulang lumalim ang misteryo. Miguel, tawag ni Elena, halatang nag-aalala. Tama na. May mga tao ang mansyon. Baka makita ka nilang nananakit. Binitiwan ni Miguel ang lalaki, pero sa tingin niyang matalim, malinaw ang mensahe. Hindi ko sila sinasaktan, mariin niyang sabi. Pinipigilan ko lang silang tumakas. Nakatayo na ang tatlong lalaki, nanginginig sa lamig at takot. Sabihin niyo, utos ni Miguel, boses ay mababa at kontrolado. Sino ang nagpapapirma kay Madam Elena? Nagkatinginan ang tatlo. At sabay nagbaba ng tingin, ayaw magsalita.
Isang malalim na buntong hininga ang binitawan ni Miguel at para bang nagpasya siyang sumugal. Elena, sabi niya, marahang humarap sa kanya. May kailangan kang malaman. Pero kung sasabihin ko to ngayon babaguhin ito lahat. Bawat pananaw mo sa akin, sa mansyon na to, sa kumpanya at sa buhay na meron ka. Kinakabahan na si Elena. Ano ba sino ka ba talaga, Miguel? Dahan-dahang lumapit si Miguel, at sa gitna ng malakas na ulan, tumitig siya sa mga mata ni Elena, tapat, tuwid, walang pag-iwas. Hindi ako hardinero. Nanigas ang katawan ni Elena. Ako ang tunay na tagapagmana ng kumpanyang minamahala mo. Ako ang bilyonaryong anak ng may-ari. Humigpit ang tibok ng puso ni Elena. Parang sumikip ang mundo. Pinag-aralan ko kung sino ang nang-aabuso sa pangalan ko. At ngayon alam ko na isa sila. Itinuro ni Miguel ang tatlong lalaki. At bago pa makapagsalita si Elena, dinugtungan niya. Pero ikaw, Elena, kailangan kong malaman bago ako humusga. Bumaba ang boses niya, puno ng bigat at pag-aalinlangan. Kabilang ka ba sa kanila o ikaw rin ang kanilang biktima? Tumigil ang ulan. Tumigil ang oras. At sa gitna ng katahimikan, si Elena ay hindi makahinga. Hindi niya alam kung mas natatakot ba siya. O mas nasasaktan. Hindi agad nakasagot si Elena. Parang bumundol sa dibdib niya ang mga sinabi ni Miguel. Bawat salitang binitawan nito ay parang martilyong humahampas sa lahat ng akala niyang totoo. Ako ang bilyonaryong tagapagmana. Pero kailangan kong malaman kabilang ka ba sa kanila o biktima ka rin? Suminghot si Elena, nanginginig ang kamay, pero hindi dahil sa lamig ng ulan, kundi dahil sa takot na baka kahit anong sabihin niya, hindi ito paniwalaan. Miguel, simula nang dumating ako rito, wala akong ginawa kundi magpakumbaba. Inapi ako ng iba, sinisigawan, minamaliit na palunok siya. Pero hindi kailanman pumasok sa isip ko na pagdiskitahan ka, o kahit sinong hindi ko naman kailanman sinaktan. Tumingin si Miguel sa kanya ng diretsyo. Nakikita niya sa mukha ng babae ang pagod, ang sakit at ang katotohanan. Sa totoo lang, kipahinang sabi ni Elena. Ikaw ang tanging tao rito na naging mabuti sa akin. Napakurap si Miguel, parang hindi niya inasahan iyon. Pero, dugtong ni Elena, huminga ng malalim, kung ayaw mong paniwalaan ang salita ko, okay lang. Sanay na akong hindi pinapakinggan. At doon, parang may kumurot sa puso ni Miguel. Nakita niya ang bahagyang pagginig ng baba ni Elena, ang pagpipigil ng luha. Para bang ang bigat ng buong mundo ay nasa balikat ng babaeng ito, at kahit ganun, nakatayo pa rin siya ng matapang. Maniwala ako sa'yo, biglang sabi ni Miguel, mahina pero totoo. Elena, naniwala ako sa'yo mula pa noong una. Napalingon sa kanya si Elena, gulat. Kung ganon, bakit mo pa tinanong? Dahil kailangan kong marinig mula sa'yo mismo. Hindi sapat na ako lang ang nakakaalam ng sagot. Lumapit si Miguel, bahagyang yumuko para pantay ang kanilang tingin. Gusto kong malaman mo na kaya kitang protektahan, pero kailangan ko ring malaman kung kaya mo ring protektahan ang sarili mo. Hindi na nakasagot si Elena, dahil biglang dumating ang tatlong security staff ni Miguel, mga tunay na tauhan niya, nakasuot ng itim at may dalang radio. Sir Miguel, sigaw ng isa habang tumatakbo. Narinig namin ang ingay. Are you okay, sir? Nagulat ang tatlong lalaking nagtatangkang tumakas kanina. Nanigas sila, takot na takot, parang alam ng malapit na ang karma nila. Sir Miguel, bulalas ni Elena na hindi pa rin makapaniwala. May security ka pala rito. I own this mansion, sagot ni Miguel, diretsahan. At kahit nagkunwari akong hardinero, hindi ako kailanman papayag na mapahamak ka. Tumingin siya sa security. Itong tatlo, dalhin sa loob. Siguraduhin ninyong walang makakapuslit. Kailangan ko silang makausap ng masinsinan. Agad silang pinalibutan ng mga gwardiya. Ang isa ay tumingin kay Miguel na parang hinihintay ang kumpirmasyon. Sir, do you want us to restrain them? Huwag, sagot ni Miguel. Takot pa lang nila, sapat na. Nilingon naman niya si Elena, bahagyang hinawakan ang siko nito para alalayan. Malamig dito. Halika. Papainitan kita sa loob. Pero umiwas si Elena. Hindi niya tinanggap ang kamay ni Miguel. Hindi ako papasok hanggat hindi mo ipinapaliwanag ng buo, mahina ngunit matatag niyang sabi. Hindi ako laruan.
Hindi mo ako pwedeng paikutin at basta na lang sabihan na bilyonaryo ka pala. Napatigil si Miguel. At doon niya lalong nakita ang lakas ni Elena, hindi ito yung tipo na iiwan na lang ang sarili sa dilim. Kaya huminga siya ng malalim. Tumayo ng tuwid. At sa wakas, binuksan ang katotohanang matagal niyang itinago. Elena, pinili kong magkunwaring hardinero dahil sa loob ng maraming taon puro pang-aabuso, pagnanakaw, at panlilin lang ang ginagawa ng mga tao sa mansyon na to. Hindi ko na makilala kung sino ang tapat. Nagpatuloy siya, marahan ang boses. May mga empleyadong gumagawa ng peking resibo, nagpapalabas ng maling gastos, at niloloko ang kumpanya. At dahil hindi nila ako kilala ng personal, mas madali akong maloko. Tumingin si Miguel sa tatlong lalaking hawak ng security sa di kalayuan. Sila ang unang nahuli ko. Pero hindi lamang sila ang problema. Lumunok si Elena, kinakabahan. Ibig mong sabihin may mas mataas pa sa kanila? Sagot ni Miguel. At sa kasamaang palad, ikaw ang ginamit nila bilang panangga. Napaatras si Elena. Ako. Hindi dahil may kasalanan ka, mabilis na paliwanag ni Miguel. Kundi dahil alam nilang wala kang kapangyarihan na lumaban. Alam nilang hindi ka magsusumbong. Alam nilang kahit apihin ka nila, tatahimik ka lang. Parang nanlamig ang hangin. Naramdaman ni Elena ang bigat ng lahat ng iyon. Hindi niya sinasadyang mapapikit at nang dumilat siya, may tumulong luha. Ginamit nila ang pangalan ko. Ginamit nila ako para mas mapagtakpan nila ang pagnanakaw nila. Tumango si Miguel. Hindi na napigilan ni Elena ang hikbi. Napayuko siya, humawak sa dibdib, parang maraming bigat na bumagsak sabay-sabay. Patawad, mahina niyang bulong kahit wala naman siyang kasalanan. Pero agad siyang inabot ni Miguel. Mahigpit, mainit, parang gusto siyang protektahan mula sa lahat ng sakit. Huwag kang humingi ng tawad, Elena, bulong niya, halos pabulong sa kanyang ulo. Hindi ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang niloko nila. At hindi ko papayagang manatili kang naaapi. Dahan-dahang humiwalay si Miguel para tingnan ang mukha niya. Simula ngayon hindi ka na mag-isa. At doon, may hindi maipaliwanag na katahimikan. Isang sandali ng pag-unawa, pagbitaw at pagpatibay. Paano mo ako masisiguro na hindi ka kagaya nila? Tanong ni Elena, nanginginig ang boses. Hinding-hindi kita sasaktan, sagot ni Miguel. At hindi ko hahayaang saktan ka ng sinuman. Tumalikod si Miguel sa mga gwardya. Ihanda ang loob. Patawag ang head accountant. Ipa-audit ang lahat ng libro. At siguraduhing wala nang makatakas na may sala. Roger that, sir. At habang nagkakagulo ang buong mansyon sa biglaang pagdating ng tunay na amo, nanatili si Miguel sa tabi ni Elena. Hindi bilang hardinero. Hindi bilang bilyonaryo. Kundi bilang taong unang beses umamin ng tunay na nararamdaman. Elena, marahang sabi ni Miguel. May isa pa akong dapat aminin. Lumingon si Elena, bakas pa rin ang luha. Hindi lang kita binabantayan dahil naghahanap ako ng katiwalian. Huminga ng malalim si Miguel. Binabantayan kita dahil gusto kita. Nangatog ang labi ni Elena. Hindi agad nakapagsalita. At sa tagal ng panahong puro pang-aapi at pag-iisa ang natanggap niya, ngayon lang may nagpakita ng tunay na malasakit. Hindi mo ako kilala, mahina niyang sagot. Kaya hayaan mong makilala kita, sagot ni Miguel. At hayaan mong alagaan kita. At doon, bumigay ang depensa ni Elena, hindi sa kahinaan, kundi sa pagkapagod. Tumulo ulit ang luha niya. Pero ngayon hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pag-asa. Samantala, sa loob ng mansyon, isa-isang nadala sa opisina ang mga empleyadong sangkot sa anomalya, mga peking resibo, ghost employees, at mga transaksyong may pirma ni Elena na hindi naman niya kailanman nakita. At sa harap ng lahat, malinaw na ipinaabot ni Miguel ang utos. Simula ngayon, si Elena ang magiging supervisor ng lahat ng desisyon sa mansyon. Sa kanya kayo mananagot. Lahat ay nagulat. Lahat ay napatingin kay Elena, ang dating inaapi, ngayon ay may posisyon at respeto. Lumapit si Miguel sa tabi niya at mahinang bulong, ngunit sapat upang marinig ng ilan. Panahon na para malaman nila kung gaano kakahalaga. Nag-angat ng tingin si Elena, hindi makapaniwala. Miguel, bakit ako? Tumingin ito sa kanya ng may buong tiwala.
Dahil kahit inapi ka nila mas pinili mo pa ring maging mabuti. At sa sandaling iyon, unti-unting nagbago ang lahat. Hindi lang para kay Elena. Hindi lang para kay Miguel. Kundi para sa buong mansyon na matagal nang pinamumugaran ng panlilinlang at pang-aabuso. At sa wakas natapos din ang gabi ng kawalan ng katarungan. Napuno ng umaga ng pag-asa ang buong lugar. Habang nagliwanag ang araw, tumayo si Elena sa verandang basa pa sa ulan, yakap ng hangin, at sa tabi niya ay si Miguel, bilyonaryo man o hindi, na patunayang may puso. Handa ka na bang magsimula ulit? Tanong ni Miguel. Ngumiti si Elena, hindi ng takot, hindi ng pangamba, kundi ng lakas. Simula ngayon. At doon nagwakas ang kwento, hindi sa pagtatapos ng laban, kundi sa pag-usbong ng panibagong simula. Panoorin hanggang dulo upang malaman ang buong katotohanan. Like, subscribe, comment, at share para mas maraming maantig ang puso.